12, verse 4. Ayan po. Sabihin niyo sa araw na iyon, magpasalamat kayo kay Yahweh, siya ang inyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Maiksi lang siya, pero maano siya, malaman siya. Sabi po dito, ipahayag daw po natin ang kanyang kadakilaan ginawa. At siya lang po ang tatawagan natin, hindi kung sino-sino pa tinatawagan natin para humingi ng tulong. Sabi po rito, ipahayag po natin ang kadakilaan. Ano po ba yung mga kadakilaan at kahangahangang ginawa sa atin ng Panginoon? Katulad ng pagliligtas niya sa atin, at paggawa ng himala, at kagalingan na binigay niya sa atin, katulad ng mga sakit, karamdaman, at pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Hindi lang po sa buong bansa, pwede rin po magsimula tayo magpahayag sa mga simpleng gawain. Pero pag nag-share po tayo, nagbigay po tayo ng patotoo dito, kakalat din naman po ito sa buong bansa dahil sa DVD na ginagawa natin, na nilalabas natin. Kaya, mabibigyan mo ng karangalan ng Diyos sa pamamagitan ng pagbibigay ng inyong mga patotoo at pagpapasalamat. Sa una pong pagkakataon, yung hindi po nahihiya sa province po, kasi hindi po talaga nahihiya yung mga tao doon. Once na pag tinanong mo sila, talagang sasagot silang lahat. Dito po, dapat po sa main church, hindi po tayo nahihiya. Pagaman nahihiya ako ng konti noon, pagdating po dito sa harap, nawawala-wala rin yun. Ayun, sino po yung sa unang pagkakataon na magbibigay ng pasasalamat at hindi po mahihiya? Sabi po rito, ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa, ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. Sino po ang unang magpapahayag ng kadakilaan ng pangalan ng ating Diyos na buhay? Meron po ba? Huwag na po tayo mahiya. Si nanay, si nanay daw po, papasalamat na po sa Panginoon dahil ang taas po ng, kumbaga, ako yung humiga ng matagal sa banig, gawa ng noong una, ay talagang putang ako ng asin, pinagaling din ako ng Panginoon noon. Nung ito naman mga April ata, April 2, ito na naman po ako. Ang sabi ng doktor ay kulang ako ng asin at kulang ng asukal. Di sa ospital po ako ng Malbar. Gawa natin sa ospital, ang kasama ko ay nabantay sa akin. Sobra talagang pagod. Nakitang-kita ko siya na naluknok ko doon sa higaan ko na naluknok siya, sobrang pagod sa pag-alaga sa akin. Pinupurihin ng Panginoon, sabi ko, Lord, kayo na siguro akong tumayo. Hindi ko na sa gisingin. Pupunta po akong CR. Pero malakas po ang loob ko kasi nakalakad po ako. Nung hawak ko na po ang tinasok ko ang dextrose ko, sabi ko, Lord, ano yung kulang po? Hawakan ko dextrose. Pupunta ko. Yung isa ng dextrose. Pupunta akong CR. Hindi po ako mabot ng kamay ko. At talaga bumagsak ako, simento. Sabi ko, Jesus na yun, sabi ko, alam mo, ulo ko, sabi ko, talagang kumampas ng malakas. Hindi ko alam po ano kung posisyon. Yun na po ang dahilan na sa halip ako na ipinagaling ng Diyos yung aking tinawag na walang kulang asin at asukal. Ito naman po, napila yata ako doon. Hindi pa ako lumagad ng hanggang nung din,
po ako nakalakad. Hirap na hirap po ako. Sabi ko, Lord, pinagaling mo naman ako. Sabi ko, gawa ng sa sarili ko, akala ko kaya ko. Yung pala bumagsak ako, nagising yung aking bantay sa akin. Sabi na, bakit ako hindi ginising? Naawa naman ko kasi sobrang pagod. Pero pa rin ang Panginoon. Sabi ko, Lord, babangunin mo ako kahit ang tagal kong nahiga ito sa panig. Kasi pagkaramdam ko, hindi ko na kayang tumayo. Akala ko, doon na lang ako sa sarili ko. Pero sabi ko, sinabi, kakarin mo ako, Lord. Sabi na ako, pumunta simbahan. Sabi ko, gano'n. Purihin ang Panginoon. Nung inilit ko talaga ang sarili kong umagat, pagtulog sila, kaya ayaw nilang tayuin. Sabi ko, Lord, awakan mo na ako. Pero pakiramdam ko, kaya nagarating din ako sa potensyal namin. Pero salamat sa Panginoon dahil sa kahingi ko sa Panginoon na gusto ko talaga umakat. Hinilot ako 2 beses, pero sabi ko, tama na ako, hindi na ako magpahilot. Sabi ko, nag-aalit ata maghilot sa akin. Ang sabi na sa akin, akala mo ganun lang, tinakyan mo ako. Sabi ko, tama na po, 2 hilot. Sabi ko, kasi pag-aramdam ko, hindi naman umalis ang sakit sa hita ko, Tapos sabi na, akala mo na, tinanggihan mo ako, hindi ka gagaling, ganyan ka na lang nabubuhay. Nagre-review ako kagad. Sabi ko, hindi totoo. Diyos na pagaling sa akin, sabi ko, salamat sa Panginoon dahil nung sa pag-ating ko dito, ilang linggo na, nung karang linggo nag-preach si Pastor, sirap na hirap nga ako mag-sagdan, nalong pa ako, yakit muna. Nung sinabi ni Pastor, mayroon dito pinagaling simula sa ita, papalwa sa tuhod. Salamat Panginoon, sabi ko, ako yun, sabi ko, purihin ang Panginoon dahil nung naglalakad na ako, naramdaman ko, nakahambang ako sa unti. Noong kinabukasan, sunod bukas, naramdaman ko na nawala po ang sakit ng ambong kita ko. Kaya pinabalik ko sa Panginoon sa Praise God. Yan po si Nanay Baling. Pinagaling po siya ng Lord sa kanyang, sa word of knowledge ng likod ng Diyos. At sa, syempre, ang Panginoon ang nagpagaling sa kanya. At wala pong imposible sa ating Panginoon. Sa pangalawang pagkakataon po, sino po ang magbabalik ng pasasalamat at pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa buhay? Sa pangalawang pagkakataon, meron po ba? Ako na lang po. Pinagpapasalamat ko lang po yung ministry ko. Ministry na pinagkatiwala sa akin ng Diyos. Na sa simula, hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Kung paano ako naiwan sa ere. Parang gano'n. Pero ngayon, masasabi ko, umaangat na siya. At patuloy pang aangat. Ngayon, nagpapasalamat po ako sa buhay ni Sister Jinky. Tutulong po siya sa akin sa audiovisual ministry. At sana marami pa pong sumama. Alam ko naman po na magtataas pa at magkakaroon kami ng mga bagong gamit, ng mga bagong, basta yung mga pangailangan namin. Alam ko matutuburan po lahat yun. Basta ipag-pray nyo lang po kami at yung suporta po sa church na ito at sa lingkod ng Diyos. Ay lang po. Ako na po tayo sa pagbibigay. Amen! Praise the Lord! Sige nga po, isa po muna ang pinakamalakas na palakpak sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! Sana po hindi po tayo naiyang magpasalamat sa Panginoon sapagkat tunay na napakabuti ng Diyos. Wag na naman nating hayaan na hindi natin sabihin sapagkat tunay nga na ang Diyos ay mabuti at tunay na napakabuti. Hallelujah! Sige po, sa oras na ito, punta na po tayo sa pagbibigay. Dako na po tayo. Kung yung mga Bible po natin, buksan po natin sa Awit 128 verse 1 and 2. Sige po, sabay-sabay po natin basahin.
Mapalad ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Ang maalab na hikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya at uunlad ng kanyang buhay. Amen? Purihin po ang Diyos sa napakagandang versikulong ito na ibinigay po sa atin ng Panginoon sa oras na ito. Ano po ang sabi? Mapalad daw po ang bawat tao na kay Yahweh ay may takot. Purihin po ang Panginoon. Mapalad po tayo sapagkat meron po tayong banal na pagkatakot. Meron tayong takot na sumunod sa utos ng Panginoon, sumunod sa kalooban ng Panginoon sapagkat alam natin na kapag hindi natin sinunod ang kalooban ng Diyos, sinunod ang utos ng Panginoon, alam naman po natin sa ating mga buhay bilang mananampalataya. Nandun po yung sumpa, di ba? Nandun po yan sa Deuteronomy. Tapos kapag tayo sumunod sa Panginoon, nandun ang pagpapala. Praise God! Hallelujah! Tunay po na napakabuti ng Diyos sapagkat napakapalad po natin sapagkat tayo yung mga masunuring anak ng Diyos. Lalo na po sa pagbibigay natin ng ating mga tithes, offering, first fruit, love gift to the man of God, at lahat ng mga pangangailangan natin dito sa ating church. Tunay na napakapalad po natin sapagkat kabahagi po tayo sa gawain ito. Praise God! Ano po ang sabi? Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Amen! Nandun po yung maalab na pagsunod natin. Nandun yung marugdog. Alam niyo po ba yan? Yung desire ng puso natin na talagang tumugon sa utos ng Diyos, sa sinasabi ng Panginoon sa atin, na alang-alang sa pagmamahal natin sa Panginoon. Nandun yung willing kang mag-sacrifice. Amen? Willing mong ibigay, willing kang sumunod sapagkat nandun ang marugdog na pag-ibig mo sa Panginoon. Amen? At tunay nga na di ba minsan sa buhay natin, lalo ngayon talagang first fruit time natin. Amen? Pagbibigay natin ng buong buo talaga sa Panginoon, ng may pananampalataya po. Andun minsan yung kaaway, bumubulong sa atin, ganito, ganyan. Huwag po natin hahayaan. Amen? Sapagkat tunay na hindi siya magtatagumpay sa ating mga buhay. Amen? Sapagkat ang Diyos ay napakabuti at tunay po na napakabuti po sa ating mga buhay. Ano po ang pangako ng Panginoon? Anong pangako ng Lord? Sabi niya, hindi siya magkukulang hindi siya magkukulang sa anumang pangangailangan natin. Amen? Sa pagsunod natin sa Panginoon, sa pagbibigay natin, kahit kailan hindi po nagkulang ang Panginoon sa ating mga buhay. Andun po na alam ng Diyos lahat ng pangangailangan natin. Alam ng Panginoon kung ano ang pangangailangan nga po natin. Kaya tunay na napakabuti ng Panginoon sapagkat ang sabi nga rito, hindi siya magkukulang sa anumang mga pangangailangan natin sa ating mga buhay. Alam niyo po itong verse 2 na ito, tunay na nangyari po ito at naganap sa akin nung last Friday lang po. Alam niyo po ba, kaya nitong March, alam naman po natin na talagang hindi marirelease lahat ng mga card ng mga bata kung hindi tayo magbabayad sa school ng full, ng buong buo. Hindi nila pipirmahan ng clearance, ganon. Nung ano na yun, talagang nahagip po talaga lahat. Pambayad ko sa kuryente, lahat-lahat, sa internet, nandun, napunta. Purihin po ang Panginoon sapagkat napakabuti ng Panginoon. Kasi, nung mga time na yon, sabi ko, Lord, tunay na napakabuti at tapat ka sa aming mga buhay. Sabi ko, sa kaparaanan ko, meron akong magagawa. Pwede akong umutang, pwede akong magbawas sa puhunan ko. Kaya-kaya kong gawin lahat yon. Pero sabi ko, Lord, meron kang magagawa. Sabi ko sa Panginoon. Alam naman po natin, lalo na pinaalala sa akin ng Lord, yung pinaalala sa akin ng Panginoon, yung John 16 verse 23.
nung Friday ito, nung nagtuturo ang lingkod ng Diyos, ang sabi niya, sabi rito, tandaan ninyo, ano mang hingi ninyo sa Ama sa pangalan ko, ibibigay ng Diyos. Sabi ko, Lord, sabi mo, humingi lang kami. Humingi kami sa pangalan mo, sa pamamagitan ng Ama, ipagkakaloob mo sa amin lahat ang pangangailangan namin. Kaya nung time na yun, pray ako, puri sa Lord, sabi ko, alam kong may magagawa ang Diyos. Talagang kumakanta ako, umaawit ako sa Panginoon, lumuluhod ako. Tapos yun, alam nyo, napakabuti ng Panginoon kasi pagdating nung natapos ako, sabi ko, ipinagkakatiwala ko sa iyo lahat, Lord. Kikilos ka. Alam niyo, pagdating ng tanghali, biglang dumating ang kapatid ko. Yung kapatid ko, pag pumunta sa bahay, alam mo na, problema o kaya mangungutang. Praise God! Alam niyo, nung dumating siya, sabi ko, bakit napasyal ka? Sabi ko ganun. Sabi niya sa akin, ayaw mo ba ng pera? Praise the Lord! Sabi ko, hallelujah, napakabuti ng Panginoon. Ayaw mo ba ng pera? Sabi ko, bakit? Sabi ko, ganun gusto ko. Sabi ko, hallelujah. Kaya noong time na yun, hindi ko na nga alam kung magkano utang niya eh. Sabi ko, magkano ba utang mo? Sabi niya ganun, di ba 7,500? Purihin ang Panginoon. Sabi ko, praise God. Alam mo, talagang natalon po ako sa tuwa sapagkat ang Diyos sa mga time na yun, tumugon po siya. Amen? Kaya po, hayaan naman po natin na ang Diyos ang kumilos sa ating mga buhay. Kasi minsan, dahil na sa kaparaanan na rin natin, minsan hindi nakakakilos ang Diyos eh. Hayaan natin ang Panginoon ang kumilos. Amen? Sapagkat ano po sabi sa huli? Sabi rito, ang buhay ay maligaya at uunlad ng kanyang buhay. Amen? Nais po ba natin ang maligaya at maunlad ng pamumuhay? Amen! Isa lamang po talaga sikreto. Magbigay po tayo sa gawain ng ating Panginoon. Ibigay natin ang may katapatan ng ating mga first fruit, tithes, offering, lalo-lalo na po yung first fruit natin. Huwag po tayong matakot sapagkat ibabalik ng Diyos yan. Siksik-liglig, umapa, walang sukat, ikalagyan po. Higit pa po sa inaasahan natin. Alam niyo po kung bakit tumatapag na sinasabi sapagkat naranasan na po namin. Tunay na ang pagtitiwala sa Panginoon. Hallelujah! Hindi ka pababayaan kahit kailan, hindi siya magkukulang. Andun yung protection niya sa pamilya natin, walang sakit, walang karamdaman, sapagkat nandun na, pag nagbigay ng blessing ang Panginoon, kompleto po lahat yan. Kaya po, ibigay po natin ang may katapatan ng ating mga tithes, offering, first fruit, love gift to the man of God, praise natin, at lahat ng mga pangangailangan natin sa church, sumuporta po tayo. Sige po, ilagay po natin ang ating mga offering bucket.